Sa isang video ay makikitang nagmeryenda na sila Russell, Nanita at Mylene. Tinanong sila ni Ma'am Nida kung galing ba sila natulog. Sumagot naman sila na opo at tapos na rin uminom si Nanita ng kanyang vitamins. Pinaalalahan ni Ma'am Nida si Nanita na dapat araw-arawin ang pag-inom ng vitamins at huwag kalimutan. Natanong din ni Ma'am Nida si Russell kung nakausap na ba nito yung mama niya. Sumagot si Russell na hindi pa po. Sinabi naman ni Ma'am Nida na naghihintay si Russell sa tawag ng mama niya at baka malakas lang ulan doon kaya hindi ito makapaghanap ng signal. Sumangayon si Russell at sinabi ngayon ay mas malayo ang lalakarin ng mama niya papunta sa signalan kasi yung dati nilang daanan ay nasira dahil sa bagyo at sobrang putik pa ng daan. Pagkatapos nilang magmeryenda ay kinausap naman ni Ma'am Nida si Russell. Tinanong ni Ma'am Nida si Russell kung nakapaglaban na ba ito. Sumagot naman si Russell na opo, tapos na. Natanong din ni Ma'am Nida kay Russell kung naiinip ba ito sa bahay at kung nag-e-enjoy ba ito sa school. Sumagot naman si Russell na hindi siya nainip at oo sobrang enjoy niya sa school. Nabanggit at natanong ni Ma'am Nida kay Russell kung paano ito ulit nakilala ni Sir Paul, kasi naiisip niya na sa panahon ngayon ay ano kaya ang mga ginagawa ni Russell kung nandun parent ito sa Bukidnon. Isinalaysay naman ni Russell lahat at sinabing grade 6 pa siya nung mga panahon na yon, naglalakad sila patungo sa school kasama yung dalawang kapatid niya. Tapos nung pauwi na sila ay may nakita silang sasakyan kaya nakisabay sila, sa likod ng sasakyan sila sumakay kasama ang dalawa niyang kapatid at ibang mga maliliit na bata. Nakisabay si Russell sa sasakyan kasi may pupuntahan pa siyang mga sili sa sakahan nila, mga siling banilad niya para may benta niya sa Lunes. Sa pagkatatanda ni Russell ay araw yun ng Bernice, sa Lunes kasi pupunta sa kanila yung tagabili ng sili nila kaya Bernice pa lang na ng hapon nila ito kinukuha para siguradong tuyo na. Kaya nagmamadali silang magkapatid na umuwi at nang may nakapagsabi sa kanila na may tumutulong daw na nasa sasakyan. Pinakyo daw ng mga taong sakay sa sasakyan ang ice cream para ipamigay sa mga bata kaya lumapit na rin silang magkakapatid para mabigyan, yung nagpakyo pala sa ice cream ay ang PB team at doon na nagsimula ang lahat. Dagdag ni Russell na gustong-gusto talaga niya mag-aral, hindi niya gustong mangyari sa kanya ang nangyari sa mama niya na walang pinag-aralan, gusto niyang maiba yung takbo ng buhay niya kapag malaki na siya. Sobrang napahanga naman si Ma'am Nida sa sinabi ni Russell at sinabing sobrang galing talaga nito, may pangarap. Dagdag ni Russell hindi siya gagaya sa mga magulang niya na hindi nag-aaral kahit may paaralan na dati at guro. Dati na daw na may paaralan at guro sa lugar ng mga magulang niya, ang kaibahan lang noon ay walang sasakyan ang mga guro pero nagtuturo talaga, hindi naman sila nag-aral kaya sinisisi niya yung mama niya na sana matutulungan siya nito ngayon kung nag-aaral sana ito noon, matutulungan siya sa mga assignment niya. Sinabihan naman ni Ma'am Nida si Russell na ganun talaga, sa hirap ng buhay nila ay hindi masisisi ni Russell yung mga magulang niya at si Russell na lang talaga yung pag-asa para matulungan din ito ang pag-aaral sa mga kapatid. Dapat magpasalamat si Russell dahil may mga magulang pa siya, napakaswerte nga nito dahil sobrang napakabait at supportive ang mga parents, kaya lang hindi talaga maibigay nito ang mga kakailanganan ni Russell. Natanong din ni Ma'am Nida si Russell kung ano ang masasabi nito ngayon sa mama at papa niya. Sabi naman ni Russell sa papa niya na wala itong dapat ipag-alala sa kanya dahil okay lang siya. Pagkatapos ay silang dalawa na ni Mylene ang tinanong ni Ma'am Nida kung ano ang pagkakaiba sa pag-aaral nila sa kanila at dito, saan ang mas nakakadali. Napangiti na lang si Mylene at sinabing doon sa kanila. Kaya natanong siya ni Ma'am Nida kung bakit. Sumagot naman si Mylene na dahil walang assignment. Napahalakhak na lang si Ma'am Nida sa naging sagot ni Mylene, gusto lang pala nito na walang assignment. Dagdag sabi ni Mylene na hindi din sila binibigyan ng mga projects. Paglilinaw na Ma'am Nida sa kanila na hindi talaga pwedeng walang project, kompleto talaga kasi dito sa kanila at yung performance ay kasama na yun sa project. Si Russell naman ang sunod na tinanong ni Ma'am Nida kung saan ang gusto nito. Sumagot si Russell na dito po, kaya natanong siya ni Ma'am Nida kung bakit nagustuhan nito na dito mag-aral. Sumagot naman si Russell na nas-anay talaga sila doon sa kanila na walang teacher kaya nanibago siya, dagdag ni Russell na gusto niyang laging may teacher. Ayaw na ayaw niya yung walang pasok, sa isang linggo ay nasa 3 o 2 araw lang may pasok sila kasi nga walang teacher dahil malayo.
Tuwing Bernis ng hapon ay uuwi na yung mga teacher nila at pahirapan na naman ang pagbalik sa Lunes lalo na pag binaha yung daanan nila. Natanong naman ni Ma'am Nida si Mylene kung ganon din ba sa kanila yung mga teacher. Sumagot si Mylene na ganon din, pahirapan din yung mga teacher papunta sa school kasi sobrang hirap ng daan at motor lang ang gamit nila. Ulit tinanong ni Ma'am Nida si Mylene kung alin para dito ang mas maganda ang pag-aaral. Sumagot naman si Mylene na dito po. Nilinaw ni Ma'am Nida na doon sa kanila ay madali kasi nga walang assignment pero dito ay marami kang matutunan. Dagdag ni Ma'am Nida na dito kahit nasa public sila ay talagang nagtuturo talaga naman yung mga teacher. Bilang isang guro ay sinabi ni Ma'am Nida na sobrang kulang para sa kanila yung 45 minutes, kahit hindi pa sila tapos kailangan na nila lumabas kasi nga iba na namang teacher ang kasunod, dapat din talaga kasi na ma-attend nila lahat ng subject. Pero sa 45 minutes na yun ay dapat talaga may natutunan sila at kaya nagpapa-assignment si teacher kasi nga hindi natatapos yung lesson. Pinayohan naman ni Ma'am Nida ang tatlo na kailangan magsipag lang talaga sa pag-aaral lalo na si Nanita. Ang sabi niya na magtiyaga lang lagi at wag susuko. Kahit mahirapan ay ganun talaga, walang madali at mas maganda naman din yung pinaghirapan mo. Dagdag ni Ma'am Nida na talagang fighter si Russell, sinabihan din niya si Nanita na wag tatamarin at mahiya ito sa dalawa na masipag mag-aral. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero wag kalimotang mag-like and subscribe.